Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At habang nagpapantok, wala akong magawa sa buhay ko. Kaya kinausap ko muna si ChatGPT. At tinanong ko si ChatGPT, sabi ko, ChatGPT, why do riders crash in corners? Aba, ay nagbigay ng mahabang sagot eh. Oh, ayan, tingnan natin na. Share ko sa inyo. Sabi ni ChatGPT, number one, excessive speed. Entering a corner too fast. Number two, improper lean angle. So, pag sinabing improper lean angle, pwedeng kulang yung lean angle or sobra-sobra yung lean angle. Ang binanggit dito ni ChatGPT, ang binigyan niya ng emphasis is yung sobra-sobrang lean angle. Number three, sudden braking or throttle input. So, itong dalawang ito is all about yung smoothness ng ating controls. Yan. O, edi kapag sudden braking, sudden throttle input, eh, nadi-destabilize yung ating mga motor. So, kapag na-compromise ang stability, isa yun sa mga dahilan kung bakit tayo sumesemplang sa mga kurbada. Number 4, low traction surfaces. Ngayon, kung sasabihin ng iba na, naku, wala tayong control dyan kasi ano yan eh, nature yan eh, nature. Kalikasan yan eh. Actually, meron tayong control dito. Kapag alam natin na tayo ay dadaan sa mga low traction surfaces at kilala natin yung capabilities ng motor natin, so dapat makagawa na tayo ng mga road strategies para maiwasan natin na ma-compromise yung ating traction. Kasi nga, low traction yung surface. So, magbigay lang ako ng mabilis na example. Halimbawa, alam ko, I'm using halimbawa a sports bike na naka sports tires na pang track day, ganyan. Eh, yung dadaanan ko, nakita ko, may graba, may alikabok, may rough road na konti. So, syempre, i-adjust ko yung riding skill ko at saka yung riding behavior ko dun sa loose surface na yun. Kasi ang dala kong motor ay hindi para dun. Di ba? Eh hindi, ang iba babakbakin din yun. So yun, yung low traction surfaces, ang isa pa dyan is yung vision natin. Kasi yung kadalasan yung mga riders nakatingin lang sa unahan ng motor eh, kung ano lang yung dinadaanan natin at the moment. Hindi natin tinitingnan yung into the corner. We're not looking out into the corner ahead of the bike para nakikita na agad natin, uy, construction, uy, may pothole, uy, may graba, uy, may buhangin. Oh, yun, di ba? So, kung meron tayong proper use of vision, masusolusyonan na itong low traction surfaces na to. Kasi marami magsasabi na, naku, hindi natin control yan. Mali po kayo. Kontrolado natin yan. Kaya natin solusyonan yung low traction surface. Kaya hinabaan ko yung paliwanag eh. Okay? Alright, number 5, improper body position. Ayan. Improper body position, may silbi naman talaga ang body position. Yun nga lang, karamihan ay naliligaw ng landas sa pag-iisip kung para saan nga ba ang body position. Body position, proper body position is to help the bike compensate for the lean equals risk. Okay? So, lean equals risk. The more you lean, the more you risk. So, para bawasan yung risk, kailangan yung lean angle ng motor ay babawasan natin ng konti. Pero, we want to go fast into a corner. And para makuha mo yung corner ng mabilis, kailangan ililin mo yung motor ng mas mababa. To compensate for that, ilin mo ng konti, pero i-hang off mo yung upper body mo. Pero ang tanong dito, should we do that on public roads? Okay. Number 6 is target fixation. Ito madalas nangyayari dahil yung kapag naramdaman natin na, uy, naku, sisemplang ako. Pero tayo, nagkakaroon tayo ng hindi natin nakokontrol na yung attention natin, napapako tayo dun sa gusto nating iwasan. At sabi nga dito, nung inaral nila kung paano nangyayari ang target fixation is that kapag tinutukan mo, kapag tiningnan mo yung isang bagay na gusto mong iwasan, at subconsciously or unconsciously, dun ka pumipihi, dun ka nagmamaniobra papunta dun sa gusto mong iwasan, mas lalo mo siyang tatamaan. Which is tunay kasi naranasan ko to in my own riding na nag-aaral ako. Target fixation, nakakatakot to. Kasi ano na lang eh, para kang
para kang sinapian ng masamang espiritu, tapos gusto mong iwasan yung puno, pero lalo mong tinamaan. Okay. Number 7 is oversteering or understeering. And siguro dito ang pinakamagandang example is yung kakulangan ng nating mga riders. Lahat tayo, kasama ako. Yung kakulangan natin ng appreciation, kakulangan natin ng understanding, kakulangan natin ng know-how tungkol sa countersteering. Yan. Napakaraming videos na nagpapatunay na ang countersteering is the only way you can properly steer a motorcycle. If you want to go right, you push forward on the right handlebar. If you want to go left, you push forward on the left handlebar. So, ganun lang siya. Go right, push right. Go left, push left. Marami ang hindi nakaka-appreciate, marami ang hindi nakakaunawa kung paano gumagana yun. Kaya marami ang hindi gumagawa ng ganun. Ayan. But anyway, marami na akong nagawang videos about countersteering. Sana hanapin nyo na. And then, after number 7, we have number 8. This is the last one. Yung cold, malamig, or worn tires. Ito yung mga gulong natin na hindi ko alam kung bakit napakarami ding riders ang nineneglect ang gulong. In terms of, yung pinakamahalagang aspeto nito, tire pressures. Bakit malamig yung gulong mo? Kasi improper tire pressure. Nagpark ako somewhere, tapos hindi ko na warm up yung gulong ko, bumakbak agad ako sa unang corner na nasagupa ko, yun, semplang. Pero baka mamaya may problema din talaga dahil mali yung tire pressures na ginagamit. Hindi na check yung tire pressures na ginagamit. Upak lang ng upak, gamit lang ng gamit, hindi na ay intindihan kung gaano kahalaga ang tire pressures para sa dalawang bagay, grip and traction. Actually, parang pareho lang yun di ba? Grip tsaka traction. Yung dalawang yan, kapag yan ang na-compromise, kapag yan ang nawala, yun na. Semplang. Semplang ang ating abot. Ang napakagandang topic nito ng ChatGPT. 8 items. Pwedeng pag-usapan ito ng mas mahaba pa, mas matagal. Pero napapaisip ako kasi yung mindset ng Pinoy riders ngayon, wala naman talaga sa safety, wala naman sa proper riding skills. Kahit mag-ubos ka ng isang buong araw para turuan sila ng ganito, wala rin naman mangyayari. Minsan nga kapag tinuturuan mo ng tama, mas lumalayo ang loob. Mas lumalayo yung loob at mas gumagawa ng mali. Okay lang naman sana yun kung wala silang madadamay. Yun naman yun di ba? Sige, kung maging kamote ka all day, all night, then be my guest. Why not? It's your life. It's your funeral, so go for it. Yun na lang. Ang problema dito kasi, public roads. Meron at meron dyang madadamay. Hindi natin masisigurado na walang madadamay. Yun ang masarap. Pag may nadamay na walang kamalay-malay, walang kalabad-laban, wala namang ginawang mali, tapos sila pa yung naperwisyo, tapos yung kamote nagasgasan mo, yun ang nakakasama ng loob. Sabi nga ni Sir Zach ng Makina, we share the road, so we should share the responsibility for safety. Sadly, maraming mga big bike riders ang hindi nakakagets niyan. Lalong-lalo na mga big bike riders, lalong-lalo na yung mga nakahawak ng mga powerful, high horsepower, large displacement motorcycles, big bikes, sports bikes, lalong-lalo na. Darating sila, pupunta sila sa mga kurbada para patunayan kung gaano sila kagaling. At sila ay magpapagalingan na magpapagalingan. Sayang, napakagandang topic sa amin. Ako, tsatsagain kong ipaliwanag lahat to kahit buong araw. Isang oras kada topic, napakasarap i-discuss nito. Pero what's the use? Kamote tayong lahat.